Hello guys, ngayon sa video to, tuturuan ko kayo kung paano maggawa ng listing ng inyong mga bills dito sa G-Sheet. So sa katulad ko, halimbawa, kung kayo ay gusto nyo may isa na lang kayong bubulat-latin kapag sisilipin nyo yung income nyo, yung bills nyo, kaya yung iba yung aspect, personal, financial, kung ano man yan, yung mga records nyo. So, ito isa itong way para ma-utilize natin yung paggamit ng G-Sheets para mas mapadali yung buhay natin sa pag-check ng mga ano natin, ng ating mga personal details tsaka mga important details. No? So, ganito lang siya kasimple. So, siyempre sa una, dyan natin nilalagay, yan, dyan natin nilalagay, hindi natin baguhin pa yan, yung size din natin baguhin. Dito, una natin ilalagay dyan, syempre, is yung date. Bakit date? Kasi may mga nauuna tayo, 'di ba? May mga nauuna tayong kailangan bayaran. So halimbawa, meron diyan. Pagsunod-sunod na rin natin. January 1. Tapos ilagay natin siya sa side para hindi tayo nalilito. Ito pipindutin na yan sa gitna. Tapos ito. January 1. Kasunod na bill nyo halimbawa is January 10. Tapos January 15. So, in my case, sabihin natin dito yung hulugan ko dito is yung bill is yan, tuwing auuno ko siya binabayaran. Then sa G's, yung binabayaran ko is yung aming wifi, Converge. Yan. Tapos, sa January 15 yung binabayaran ko is yung loan namin sa TikTok Pay Later. Yan. Paigsin na natin, pwede rin TikTok Pay. Huwag nyo nang gawing komplikado yung sukat ng ano, as long as naiintindihan yung inyong mga detalye dyan. So, ito yung biller. Lagyan natin dyan, biller. So, yan. So, para mas malinaw siya sa paningin natin, lagyan natin ng color. Let's make it green. Kung gusto nyong naka-box, pwede rin naman ito. Click nyo lang tong parang bintana sa may pinakababa. Yan ang borders natin. So, yan. Oh. Pag gusto nyong i-bold, bagay yung kulay nung mas makapal yung tinta ng pagkakasulat ng mga nasa taas. Click nyo tong B sa may baba rin, pinagilid. Yan. Dealer. Tapos, ito, lalagay natin dyan is yung amount. Yan. Gawin na natin ito lahat na gitna. Amount. Tapos, kasunod naman dito is yung status. Sa status, dito ko nilalagay kung ano, 'di ba? Every month nagre-reset yung mga bills natin. Kunwari paid mo na tong no, lagay mo na dyan paid. Ito yung bills natin, halimbawa is 1.5. Monthly ko 1.5. Tapos Converge 1. Gawin na lang pala natin tong 900. Zero dyan naglalaro yan. Tapos ito 1.4. Yan. So and so on pa yan, no? Pasok na natin dyan yung mga Meralco, may kahit ano na yan. Kaya na bahala magdugtong. So, halimbawa, yun na yung bilis natin na 900. Lagay nyo lang dyan, paid. Okay? Paid. Yun lang siya simple. Dito sa Converge, paid for this month, paid. Sa TikTok Pay Later, pwede rin paid. Pero actually, pagka mga installment ang nahulugan ko, ang ginagawa ko, imbis na status ay paid, ganito siya. No? Ang nilalagay ko dyan is, out of 6 months, binabayaran ko siya, nahulugan ko na siya ng 3 beses. Ang nilalagay ko dyan, 3/6. So, para aware din ako, na medyo namomotivate din ako kasi nakikita ko, paubos na siya. So, ganyan siya. So, ano naman yung pinaka-basic na pag-listing ng ating mga bills. So,
So sana nakatulong yung video kahit simple lang, no. So again, ang video ko ay para sa mga beginner lang and simple pa lang ang gustong sa simpleng paraan ay makatulong sa mga gustong gumamit ng GC sa kanilang business, work, personal, management ng mga importanteng details sa kanila. So if you have question, free lang kayo diyang mag-comment sa comment section natin. Tutulungan ko kayo sa abot na kayo makakaya. So maraming salamat ulit sa panonood. God bless you all.